Welcome to Explain Me This with Pastor Jeff. Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid, at tayo po ay naririto ngayon upang tunghayan ang salita ng Diyos na pinakamagandang paksa na ating matutunghayan na may kinalaman sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ang paksa po natin, sino si Jesus or sino ba si Jesus? Ano ba ang pagkaunawa natin patungkol kay Jesus? Ganun ba kalawak ang ating pangunawa, kaisipan sa pagka-Diyos ni Jesus? At ating pong tutugunan yan sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang maintindihan talaga natin kung sino si Jesus, sapagkat maraming naguguluhan kung sino ba talaga si Jesus. Meron pong binanggit ang Bible na malalaman natin dyan sa John chapter 1 verse 1 to 5 na binanggit po dito ang verse na ito ni Juan. Sabi niya rito, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made." Verse 5, "In Him was life, and the life was the light of men." Dito ang salita na tinutukoy dito ng Bible, walang iba si Jesus. Ang salita ay naging Diyos. Malinaw po na sinasabi ng Biblia at dito sa 14, "And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth," na nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang verbo o ang salita. Sino po yung verbo na yun? Sino po yung nagkatawang tao? Walang iba kundi si Jesus. Malinaw po na si Jesus, meron siyang dual na personality. 100% siya ay Diyos, 100% na meron siyang nature of man sapagkat siya ay nagkatawang tao. Binanggit dito, maging all things were created by Him, na sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Sabi niya dito, ang salitang first word o nasa title, preeminence before all things, sabi niya dito, na bago pa pala nilikha ang lahat ng bagay, naroon na siya. Awit 90 verse 2, na ibig sabihin wala pong lumikha kay Jesus. Na bago pa ang lahat ng bagay, naroon na si Jesus. And dinanggit niya dito, transcendence of God, meaning of transcendence of God. Siya ang pinaka-mataas sa lahat ng nilikha. Hindi niya po kapantay ang mga nilikha. At lahat po ng nilikha ay merong beginning. Meron tungkol sa ating Panginoon na siya ay walang simula. Ang sabi niya, all things were created by Him. Yung reference po dyan, preeminence before all things, na bago nilikha ang lahat ng bagay, nandun na po siya sa creation. Colossians 2:7, He is God. Nagpapatunay na si Jesus ay Diyos at hindi niya kapantay ang mga nilikha. Yun po ang sinasabi ng Bible. He is God, meron siyang dalawang personalidad. Number 1, 100% siya ay Diyos. Pangalawa, 100% na meron siyang nature of man, sapagkat siya ay nagkatawang tao. Sa Pilipos chapter 2 verse 7-9, doon po natin maiintindihan na ang Diyos natin ay nakitulad sa tao. Meaning, kung nakitulad siya sa tao, hindi totally na tao kagaya natin. Ang katayuan niya dati ay Diyos. Nakitulad siya sa tao. Yun po ang ibig sabihin. Ibig sabihin, hindi siya kagaya natin na tao lamang. Sapagkat meron siyang nature sa pagiging tao, sapagkat siya ay nakitulad sa tao o nagkatawang tao. And sinabi pa dito, mga kapatid, sa 1 John chapter 5, verse 20, sino si Jesus o sino ba si Jesus? He is true God. 1 John 5:20, sabi niya dito, "At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya ng totoo. At tayo na sa Kanya, na totoo sa makatuwid, ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos." Sino ba si Jesus? He is true God.
Siya ang tunay na Diyos na malinaw na sinasabi, isinasaad ng banal na kasulatan na si Jesus o sino ba si Jesus? He is true God. Siya ay tunay na Diyos. He is true God.